Akala ng lahat isa lang siyang talunan, pero nagbago ang lahat nang ma-unlock niya ang SS rank na kapangyarihan matapos siyang ma-transfer sa isang paaralang ng multo at halimaw. Si Haruaki ay isang tahimik at malungkot na guro na dating nagtuturo sa isang ordinaryong Japanese high school. Araw-araw siyang minamaliit, pinapahiya, at ginagawang punching bag ng mga tao sa paligid niya. Dahil dito, isang araw nagdesisyon siyang mag-resign at maghanap ng bagong trabaho. Doon siya tinulungan ng isang kaibigan na makapasok bilang guro sa Hyaki Academy. Ngunit ang Hyaki Academy ay hindi isang normal na paaralan. Isa itong eskwelahan na espesyal na itinayo para sa mga yokai at iba't ibang supernatural na nilalang mula sa Japanese folklore, kaya si Haruaki lang ang nag-iisang tao sa isang lugar na panang nakakatakot na mga halimaw. Sa araw ng kanyang pagdating, dumating si Haruaki sa isla na puno ng pag-asa at pananabik para sa bagong simula. Dumaan siya sa isang masiglang palengke at kalaunan ay nakarating sa akademya kung saan niya nakilala ang principal. Matapos siyang bigyan ng klase, huminga siya ng malalim at pumasok sa silid-aralan, ngunit agad siyang natakot nang makita niyang ito ng mga mahiwagang nilalang at mapanganib na halimaw na dati niya lang naririnig sa mga kwentong katatakutan. Sinubukan niyang tumakas, pero hinaranggan siya ng principal at ipinaliwanag na ang Hyaki Academy ay isang paaralan para sa mga multo at espiritu mula sa iba't ibang panig ng Japan, at ito ang pagkakataon ni Haruaki para patunayan ang sarili bilang guro. Napaisip si Haruaki kung mas mabuti na lang bang iwan ang lahat at maging panediro, ngunit walang pag-aalinlangan siyang itinulak ng principal pabalik sa loob ng klase. Sa sobrang takot, nagtago si Haruaki sa ilalim ng mesa. Tinawag siyang duwag ng isang ghoul na nagngangalang Makoto at sinubukang tulungan siyang lumabas. Sa wakas, naglakas loob si Haruaki at inabot ang kamay ni Makoto, ngunit muntik pang mapunit ang kanyang damit. Maya-maya, tinawag siya ng principal at binigyan ng isang yokai dictionary upang matulungan siyang maintindihan ang kanyang mga kakaibang estudyante, pati na rin ang isang set ng mga uniforme. Bumalik si Haruaki sa klase at sinimulan ng roll call habang binabasa ang dictionary. Nakilala niya si Makoto, ang gwapong blonde na patuloy siyang binabalewala, at si Mami Kichi, ang kaibigan nito na isang tanuki. Biglang pumasok si Hajita na may dalang mga kakaibang pasalubong mula Hawaii, ngunit nang malaman niyang tao si Haruaki, agad niya itong sinuntok. Ipinaliwanag ni Mami Kichi na may galit si Hajita sa mga tao dahil ang minamahal nitong kapatid ay nag-asawa ng isang human. Kalaunan, nalaman ni Haruaki mula sa mga estudyante na may isang babaeng hindi na pumapasok sa akademya mula pa noong unang baitang tuwing taglamig at ang pangalan niya ay Zashiki. Dahil kailangan siya para sa class picture. Nagpasya si Haruaki na puntahan ang dorm nito. Pagkatapos ng klase, nagtungo siya sa tirahan ni Zashiki, palihim na sinusundan ni Makoto at Mami Kichi dahil nag-aalala sila sa kanilang guro. Determinado si Haruaki na mapasama si Zashiki sa klase dahil ayaw niyang maulit ito ng baitang, at higit sa lahat, isang Zashiki Warashi si Zashiki na nagdadala ng swerte, at makakatulong ang presensya nito sa silid-aralan. Pagdating nila sa dorm, nakita nilang nakalock ang pinto. Nagboluntaryo si Mami Kichi na pumasok sa loob bilang espiritu sa pamamagitan ng keyhole. Ngunit agad siyang itinapon palabas dahil ang pinto ay selyado ng isang mahika. Ngunit hindi umatras si Haruaki. Buong lakas niyang itinulak ang pinto at isang bagsakan niya itong nabasag, ikinagulat ni Makoto at Mami Kichi. Pagpasok nila sa madilim na silid, nadatnan nila ang isang mukhang nerd na babae na pasiga na pinapatahimik sila dahil abala raw siya sa pagliligtas ng mundo. Maya-maya, napagtanto nilang laro lang pala ang tinutukoy ni Zashiki, at doon nila naunawaan na iniiwasan niya ang totoong mundo. Nakiusap si Haruaki na bumalik na siya sa paaralan dahil ang eskwelahan ang tunay na mundo kung saan maaari siyang makaranas ng maraming kasiyahan. Dagdag pa niya, magiging maganda raw si Zashiki kapag suot ang sailor uniform. Kinaumagahan, narinig ni Makoto ang usapan ng principal at dalawang guro na si Haruaki pala ay isang taong may taglay na supernatural na kakayahang magpaalis ng mga ghoul. Minana niya ito mula sa makapangyarihang mga ninuno na noon ay nagtaboy ng mga ghoul patungo sa malayong lupain. Ang pamilya ni Haruaki ay nagmamantine ng isang dambana sa mainland, kaya para sa mga ghoul, magiging mabuting impluensya siya sa mga estudyante. Kinabukasan, pumasok na rin si Zashiki sa klase, ngunit ikinagulat ni Haruaki na may suot siyang pantalon sa ilalim ng sailor uniform, na tahasang labag sa patakaran ng paaralan. Kalaunan, nagkaroon sila ng class picture kasama si Zashiki. At natuwa si Haruaki dahil sa kabila ng lahat ng hirap, nagawa pa rin nilang makumpleto ang litrato ng magkakasama. Lumabas si Haruaki kasama ang mga bagong kaibigan na sina Mikey, ang girong ghoul na may isang sungay, at si Haneka, ang school counselor, para uminom. Doon niya nalaman na taon-taon ay may physical examination ng paaralan para sa mga estudyante.
Kinaumagahan, inutusan ni Haruaki ang klase na magsuot ng sportswear at maghanda para sa physical exam, ngunit nagpanik ang mga ghoul tulad ng mga normal na tao dahil sa takot sa karayom. Matapos pakalmayan ng mga estudyante, paalis na sana si Haruaki nang utusan siya ni Haneka na tumulong sa vision test sa audiovisual room. Sinubukan ni Haruaki na magtanong, ngunit si Hatanaka, na kilala sa mainit na ulo, ay bigla na lang siyang sinigawan. Pagkatapos ng mahabang oras sa audiovisual room, pauwi na sana si Haruaki nang bigla siyang kagatin sa ulo ni Hatanaka, na galit na inutusang dalhin ang tanuki at ang pusa para sa espesyal na eksaminasyon. Sa medical room, ikinulong ni Mikey ang mga hayop sa isang hawla para maturukan ni Dr. Takahashi. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng hawla dahil takot na takot ang mga hayop sa injection. Di nagtagal, pumasok si Hatanaka at agad siyang hinayla ni Mikey sa kwintas at ikinulong din dahil kailangan din siyang turukan bilang isang kama-itachi. Isang nilalang na gumagamit ng matutulis na kamay upang pumutol. Nang susubukan ng turukan ng doktor si Mamekichi, bigla itong tumalon, dahilan para tumusok ang hiringilya sa ulo ni Haruaki. Sa takot, tinanong ni Haruaki ang doktor kung magiging ayos lang siya, ngunit sinabihan siyang mas ligtas kung tatanggap siya ng isang higanteng injection. Sumunod, napilitan si Haruaki na akyatin ang isang dambuhalang ghoul na nagngangalang Uda upang sukatin ang taas nito. Habang umaakyat, narating niya ang tainga ng higanti. Ngunit tinangay ng malakas na hangin ang paborito niyang libro kaya muntik na siyang mahulog. Mabuti na lamang at nailigtas siya ni Makoto na natutulog pala sa ulo ni Uda. Sa huli, narating ni Haruaki ang tuktok ng ulo ni Uda at sinabi kay Mikey na ang higanti ay may taas na 30 metro na lampas pa sa record ng malaking estatwa ng Buddha. Matapos ang mga sukat, pababa na sana si Haruaki nang biglang napabahing si Uda. Sa sobrang lakas ng bahing niya, nagbasag-basag ang mga bintana ng eskwelahan. At dahil sa impact, tumilapon sina Haruaki at Makoto at bumagsak mismo sa ibabaw ng principal, dahilan para magpanik silang dalawa. Nag-alok si Haruaki na bayaran ng nasirang bintana, pero imbes na multa, inutusan siya ng principal na linisin ang swimming pool ng paaralan. Kaya agad na nagtungo si Haruaki sa pool kasama ang ilang ghoul mula sa klase niya. Pagdating nila roon, laking gulat nila sa itsura ng pool dahil hindi lang ito marumi, kundi sira-sira na at mas mukhang kailangang kumpunihin kaysa linisin. Gayunpaman, sinimulan ni Haruaki at Makoto na i-drain ang nakal-alasong tubig. Bigla na lang nahulog si Hiha sa toxic na pool dahil sa sobrang kasabikan. Nagpanik ang lahat at muntik nang mawalan ng composure si Haruaki, pero nakalangoy palabas si Hiha. Gayunman, nag-transform siya sa isang kakaiba at malanding ghoul kaya sinipan nila siya pabalik sa pool at ipinagpatuloy ang trabaho. Maya-maya, biglang humingi ng tulong si Ma'am Kichi dahil hinihila siya ng mga swamp ghoul na kappa papasok ng pool para gawing sushi. Tinulungan siya ng lahat pero masyadong malalakas ang mga kappa, kaya pumasok si Mikito at ginamit ang malakas niyang sipa para iligtas si Ma'am Kichi. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang isang sugatang kappa at nagbabala na darating ang boss nila. Hindi nagtagal, isang dambuhalang ghoul na may katawan ng isda at mukha ng tao ang umahan mula sa pool at hinamon silang talunin siya kung gusto nilang linisin ang lugar. Dahil dito, nag-transform si Tamo sa anyong pusa at tumalon para atakihin ang fish ghoul, pero siya ang nakain. Sumunod na umatake ang halimaw, ngunit hinarang ito ni Makoto at inutusan si Uda na mag-transform bilang higanti at hulihin ang fish boss. Matapos nilang matalo ang boss, inalok nila itong sumali sa biology lab kasama ang mga kappa kapalit ng 3 beses na pagkain araw-araw, at pumayag ito. Biglang napasigaw sa sakit ang higanteng Uda dahil napunta siya sa toxic na tubig at bumagsak siya sa iba pang ghouls. Dahilan para makonsela ang paglilinis. Dahil sa pagkabigo ng gawain, nabawasan ang sahod ni Haruaki. Kinabukasan, inimbitahan ni Miki si Haruaki na sumali sa Ghoul Studies class para matuto tungkol sa mga yokai, at pumayag si Haruaki dahil gusto niyang mas maintindihan ang mga estudyante niya. Pagkaalis niya, tinanong ng ibang guro sina Miki at Hatanaka kung hindi ba sila natatakot sa kapangyarihan ni Haruaki na nabanggit ng principal, ngunit sinabi ni Miki na mahalagang tao si Haruaki dahil sa lakas niya at mas mabuting panatilihin siyang malapit. Sa silid-aralan, inanunsyo ni Miki na mag-aaral si Haruaki kasama ang class 23 at halatang hindi interesado ang mga ghoul. Nang hingi ng takdang aralin, sinabi ni Hiha na naiwan niya ito sa dorm kaya pinabalik siya ni Miki. Sinimulan ni Miki ang leksyon tungkol sa iba't ibang uri ng ghoul tulad ng humanoid, invisible, at mga kayang mag-blend in, at ipinaliwanag niyang ang pinakamapanganib ay ang mga gumagamit ng mahika dahil kaya nilang magdulot ng kaguluhan. Nakinig ng mabuti si Haruaki at naisip ang kapangyarihan ni Makoto, ngunit napansin ito ng bad luck ghoul at binato siya ng ballpen.
Ipinaliwanag ni Miki na sina Makoto at Sasuke ay mga magic user na madalas magdulot ng aksidente kaya mahirap silang kontrolin. Sa huli, sinabi ni Miki na isa siyang action-type goal at magpapakita siya ng kapangyarihan niya, dahilan para magpanik ang mga estudyante, habang pumalakpak si Haruaki bilang suporta. Uminom siya ng alak para i-activate ang kakayahan niya at sinuntok ang blackboard na nagpakawala ng malalakas na shockwave sa buong silid-aralan. Ibinulong ni Makoto kay Haruaki na kailangan ni Miki ng alak para gumamit ng mahika at minsan ay halos nawasak niya ang kalahati ng eskwelahan. Nawalan ng kontrol si Miki at nagsimulang magpakawala ng mga ahas na parang mahika. At nang may estudyanteng tumakbo para humingi ng tulong, binugahan niya ito ng citrus juice sa mga mata. Tumakbo siya papunta kay Haruaki na napatigil sa takot dahil hindi niya alam kung paano gamitin ang sinasabing kapangyarihan niya. Hinikayat siya ni Makoto na subukan, pero inamin ni Haruaki na hindi niya talaga alam kung paano. Samantala, narinig ni Hatanaka ang kaguluhan habang papunta siya sa ibang klase. Hindi nagtagal, nabasag ang pinto ng silid-aralan at tumilapon si Haruaki papunta sa hallway. Sumunod si Miki, handang ihagis siya sa railing, pero sumigaw si Makoto na kapag hindi tumigil si Miki, huhuberin niya ang pantalon niya sa ilalim ng sailor uniform. Dahil sa obsession ni Haruaki sa uniform, may biglang sumabog na enerhiya mula sa kanya na nagpahupa kay Miki at iniwang wasak ang silid-aralan. Bumalik si Hiha dala ang kanyang homework at natulala sa wasak na classroom. Kinabukasan, sinundan ni Hiha si Nuyudo, isang one-eyed ghoul na humihingi ng midterm notes, at nainis si Nuyudo sa kakareklamo ni Hiha at sinabing parang si Haruaki lang ang guro nilang walang kwenta. Biglang lumitaw si Haruaki sa likod nila, kinabahan silang dalawa at pinagalitan siya dahil sa parang horror movie na entrance. Ipinaliwanag ni Haruaki na tinutulungan niya si Hatanaka sa student guidance para mas gumanda ang komunikasyon. Itinuro ni Nahiha at Noyudo na labag sa school rules ang blonde na buhok ni Makoto, kaya kinakabahang sinuri ito ni Haruaki, pero hinawakan ni Makoto ang mukha niya at itinapon siya palayo. Sa takot, sinabi ni Haruaki na pwede niyang panatilihin ang buhok basta mukhang maayos, pero narinig ito ni Hatanaka at ginupit ang isang hibla ng buhok ni Haruaki bilang parusa sa pagbalewala sa rules. Dumating si Sasuke na nagyayabang tungkol sa pagpatay ng mga halimaw sa video game niya, pero sinite siya ni Haruaki na itigil ang pagsusuot ng pantalon sa ilalim ng sailor skirt. Sinipa ni Sasuke ang mukha niya at tinawag siyang manyak at nang ipilit pa niya, hinayla siya palayo ng isang mummified na pulis na yokai dahil sa hindi angkop na mga komento. Pagkaalis ni Haruaki, inalok ni Sasuke ang mga kaibigan niya ng gaming consoles pero kinumpiska ito ni Hatanaka at inutusan si Haruaki na ikulong ang mga ito sa safe para maiwasan ang magical theft. Narinig ni Nanoyudo at Sasuke ang usapan at tumakbo sila para magplano ng paghihiganti matapos malaman na kinukuha rin ni Hatanaka ang mga cellphone ng ibang ghoul, kaya nagplano sila ng nighttime break-in. Sa gabing iyon, sina Hiha, Noyudo, ang magkapatid na Ataka, at si Sasuke ay palihim na pumasok sa opisina, pero nang makita nila ang mga anino, napasigaw sila sa takot na akalay na huli na sila, pero si Haruaki lang pala iyon na inakalang magnanakaw sila. Inalok niya silang buksan ng safe at ibalik ang mga laro. Pero nang buksan niya ito, natrap sila sa isang mahiwagang kulungan. Lumabas sina Miki at Hatanaka at inamin na bitag iyon para hulihin ang mga lumalabag sa patakaran at kasama rin si Haruaki sa plano. Nagdala ng bagyo ang Ataka Brothers ng mga Diyos ng hangin at kulog at nabasag ang kulungan, kaya naghabulan ang mga guro at estudyante sa hallway. Binigyan ni Hatanaka ng alak si Miki para palakasin siya, pero may kidlat na ibinato ang Thunder God na muntik nang tumama kay Miki at sa halip ay nasunog ang jacket ni Haruaki. Sa panik, pinindot ni Haruaki ang fire alarm. Tumigil ang kaguluhan ng mapagtanto nilang nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan dahil inakala ng mga guro na midterm papers ang pakay ng mga estudyante at hindi ang mga laro, kaya ibinalik ni Hatanaka ang mga device para hindi na lumala ang gulo. Pero dahil sa fire alarm na pinindot ni Haruaki, dumating ang mga fire brigade at pinalibutan ng buong campus. Umalingaw-ngaw ang mga sirena at nagkanya-kanyang takbuhan ang mga ghoul para iligtas ang sarili nila. Kinabukasan, sinabi ni Haruaki sa mga estudyante niya na i-interviewin siya ng isang yokai TV show na tinatawag na Ghoul Memoirs dahil gagawa raw sila ng documentary tungkol sa kanya. Sinabihan siya ng mga estudyante na masamang ideya yon dahil isa lang siyang duwag na guro na may obsession sa uniform, kaya natarante si Haruaki at naisip na umatras na lang. Pero pinigilan siya ng mga ghoul at sinabi nilang tutulungan nila siyang maging pinakamahusay na guro para hindi siya mapahiya sa telebisyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang butterfly ghoul kasama ang nakakatakot niyang assistant at nagpakilala bilang mga staff ng TV show, at sinabi nilang magsisimula na ang interview ngayong araw. Dinala ni Haruaki ang dalawa sa klase niya at ipinakilala ang mga estudyanteng sabik na magdebo sa telebisyon.
Tumayo si Haruaki sa tabi ng mesa para magturo. Pero bigla siyang napatalo nang mapansin niyang ang dala niya ay ang notebook ng koleksyon niya ng mga uniform imbes na ang mismong textbook ng klase. Sinubukan niyang pakalmayan ang sarili niya, pero sa sobrang nerbiyos, muli niyang nabangga ang blackboard, dahilan para tanungin siya ni Hatanaka mula sa kabilang klase kung ano raw ba ang problema niya. Pagkatapos ng klase, hiniling ng butterfly goal na samahan siya ni Haruaki sa susunod na klase para ma-record ito para sa documentary. Ang susunod na klase ay kay Hatanaka, kung saan magsasanay ang mga goal ng totoong pananakot at sumama rin si Haruaki. Binuksan ni Hatanaka ang isang abandonadong silid-aralan at ipinaliwanag na konektado ito sa Honshu, ang inabandonang shopping district kung saan nila susubukan ang kanilang mga kakayahan. Ngunit itinuro ng isang ghoul na si Udogawa na hindi angkop si Haruaki bilang target ng pananakot dahil isa siyang loner at walang kaibigan, kaya hindi agad kakalat ang balita tungkol sa takutan. Kaya inanunsyo ni Hatanaka na bawal takutin ang matatanda, mga bata, may sakit, at mga buntis. Nagsimula ang training at unang pinaponte sina Udogawa at Noyudo. Hindi nagtagal, nakita nila ang dalawang pangit na lalaki na nag-uusap tungkol sa mga girlfriend nila, kaya napagdesisyonan ng dalawa na gawing target ang mga ito. Lumapit si Udogawa na nagpapanggap bilang nawawalang babae na humihingi ng direksyon at bigla siyang nag-transform sa isang nakakatakot na skeleton na nagpasigaw sa mga lalaki. Pagkatapos, hinaranggan ni Noyudo ang daan gamit ang isang mata niyang anyo at tuluyang tinakot palayo ang mga biktima. Sumunod si Namuna at Hiha at bigla nilang nakita ang isang babaeng may afro na buhok. Sinubukan nila itong takutin pero agad silang binato ng asin sa mukha ni Hiha. Ang babae pala ay isang masamang espiritu hunter na inupahan ng dalawang high school students. At hinabol niya ang dalawa gamit ang palakol para i-exercise sila. Kalaunan, ikinwento ng dalawa kay Hatanaka ang buong pangyayari at sinabi nilang itinali muna nila ang babae sa isang puno. Sumunod sina kasama na pusa at ang cute na rakon na si Mimkichi. Nakakita sila ng dalawang high school girls, kaya nag-transform si Akasama bilang isang kuting at nakuha ang atensyon ng mga ito, habang si Mimkichi naman ay naging tanuki. Pero imbes na matakot, naging kaibigan pa nila ang mga estudyante. Dahil dito, pinili ni Hatanaka na sina Makoto at Haruaki naman ang sumunod, at halos tumalon sa tuwa si Haruaki. Habang naglalakad sila, sinabi ni Makoto na mas kaunti na ang nawawala niyang mahika kamakailan dahil nahihirapan siyang kontrolin ang sarili niyang isipan. Sinabi ni Haruaki kay Makoto na huwag mag-alala dahil kung may mangyaring masama, tutulungan niyang kontrolin ang mahika nito gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Naghanda si Makoto na gamitin ang kakayahan niya sa isang lalaking may kasamang aso. Pero nawala ng kontrol ang mahika niya at nabaliw ang aso na agad hinabol si Haruaki. Kinagat ang kawawang Haruaki at kasabay nito ay nabangga pa siya ng bisikleta, dahilan para mabitin siyang patiwarik habang umaagos ang dugo mula sa ilong niya. Tinanong siya ni Hatanaka kung ayos lang siya at sarkastikong sinagot ni Haruaki na kung mukhang ayos siya baka kailangan ni Hatanaka ng bagong salamin. Pinayuhan sila ni Hatanaka na takutin ng mga tao ng mahinahon pero biglang hinubere ni Makoto ang dalawa na ikinatakot at ikinatakbo ng isang babaeng dumaan. Pagbalik sa klase, nagpasalamat ang direktor kay Haruaki sa oras niya pero hindi kumbinsido ang mga estudyante at sigurado silang nakunan siya ng eksenang pinapahiya ang sarili niya. Kaya gumawa sila ng plano para tulungan siya. Sa huling interview ni Haruaki, dumating si Hiha kasama ang iba pa na nakabihis na parang mga bad boy, at ipinaliwanag ni Ma'am Kichi kay Makoto na gaganap silang kontrabida para maipakita ang kakayahan ni Haruaki. Sinimulan nila ang palabas at ginapos ang ilang estudyante sa isang poste, pinilit si Haruaki na pag-alitan sila, at sinabihan siya ni Makoto na lakasan ang loob at maging mas istrikto. Sa wakas, nagamit ni Haruaki ang isang malalim na boses at umatras ang mga bad boy na nagbigay ng magandang eksena para sa TV crew. Inanunsyo ng direktor na ipagpapatuloy nila ang pag-shoot ng mga club activities, ngunit biglang may marshmallow goal na nahulog mula sa railing kaya tumakbo si Haruaki para iligtas ito. Kasabay nito, muntik na rin siyang mahulog pero sinalo siya ng mga estudyante niya at pinagalitan siya ni Makoto dahil sa pagiging pabaya. Kalaunan, hinayla sila pataas ng assistant director na isang malaking lalaki. Matapos ipalabas ang documentary, masaya si Haruaki. Pero pakiramdam pa rin ng mga estudyante ay may kulang. Makalipas ang ilang panahon, nakatanggap si Haruaki ng tawag mula sa isang kamag-anak na inaanyayahan siyang pumunta sa Osaka, at pumayag siya, habang tuwang-tuwa ang tatlong ghoul na nakarinig dahil palihim silang sasama sa mainland. Kinabukasan, dumating sina Makoto, Ma'am Kichi, Hiha, at Zashiki sa Osaka para bisitahin si Haruaki. Habang kumakain sila sa isang restaurant, napansin ni Ma'am Kichi na hindi pa bumabalik si Zashiki mula sa banyo.
Paglabas niya, may dalawang lalaking umaaligid sa kanya kaya humingi siya ng tulong. Inutusan ni Makoto si Hiha na kumilos, pero bago pa ito makagalaw, may biglang lumitaw na lalaking kamukha mismo ng guro nila at sinermonan ang mga nanggugulo. Kamukha siya ni Haruaki, pero nakaklaseng damit at may suot na sunglasses. Bigla namang tumakbo si Haruaki papunta kay Makoto at niyakap ito sa baywang. Naika na diri ni Makoto. Doon nila nalaman na may kambal pala si Haruaki na ang pangalan ay Amoki at magkaiba ang ugali nila. Sumakay sila sa kotse papunta sa bahay ni Haruaki at para makatipid ng espasyo, ginawang parang putik na inumin si Hiha. Pagdating nila sa bahay ng pamilya ni Haruaki, ang Abe Shrine, sinabi ni Haruaki kay Makoto na ipinaliwanag na niya ang lahat sa kanyang ina dahil si Makoto lang ang nakakaalam ng sikreto ng shrine. Biglang may lalaking nakakimono na kamag-anak ni Haruaki ang tumakbo para salubungin siya. Pero sinipa siya ni Haruaki sa tiyan para pigilan itong ibunyag ang lihim ng shrine. Nang tanungin ng mga ghoul kung ano ang nangyari sa lalaking nakahandusay sa lupa, sinabi ni Haruaki na isa lamang itong nakagapos na espiritu. Hiniling din ni Haruaki sa kanyang ina na itago sa mga ghoul ang lihim na nagpapatakbo sila ng isang shrine. Sa loob ng bahay, nagsama-sama sila at masayang ikinwento ng ina ni Haruaki ang mga nakakatuwang kalokohan at alaala ng pagkabata ng kanyang anak, ikinatuwa naman ito ng mga bisita. Ngunit biglang pumasok si Aoma at sinimulang latin ang kapatid dahil sa pagiging isang inutil na guro. Nang sawayin siya ng kanilang ina, inutusan niya itong manood na lang ng paborito niyang palabas sa TV. Pagkatapos nito, pinalayas niya ang mga ghoul sa bahay, sinabing hindi pwedeng makihalubilo ang kapatid niya sa mga multo at pipilitin niyang magbitiw ito sa trabaho, at binalaan ng mga ghoul na lumayo kay Haruaki. Nang tanungin siya ni Haruaki kung bakit galit na galit siya sa mga ghoul, sinabi ni Aoma na ayaw niyang mamuhay ang kapatid niya kasama ang mga kakaibang nilalang. Dahil sa masasakit na salitang iyon, dumaan si Hiha sa pinto at sinabihan si Aoma na tigilan na ang sobrang pagprotekta sa kapatid. Ngunit nang makita ni Aoma ang anyo ni Hiha bilang ghoul, agad siyang nawala ng malay sa takot. Kalaunan, humingi ng paumanhin ang ina ni Haruaki at inimbitahan ang mga ghoul na sumali sa taunang Shrine Festival at tumulong sa mga tindahan. Pagdating nila sa lugar ng pista, nagulat sila sa dami ng mga pwesto, kaya iminungkahi ni Haruaki na sa mga game booth na lang tumulong ang mga ghoul at agad silang pumayag. Habang nagse-set up ng mga laro, pabirong inasar ng mga ghoul si Haruaki. Ginuhitan ni Makoto ng target ang damit niya at muntik ng tamaan ni Hiha ang tiyan niya ng mga putik na bola. Binalaan sila ni Haruaki na mag-ingat at huwag masyadong magpahalata sa mga tao. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang kasiyahan at nasa water balloon booth sina Haruaki, Aoma, at Makoto, at nag-alok si Haruaki na kukuha ng makakain. Pagkaalis niya, sinabi ni Aoma kay Makoto na wala siyang kakayahan sa pag-exercise at si Haruaki lang ang nagmana ng kapangyarihan ng kanilang mga ninuno. Ikinwento niya na noong bata pa sila, binalaan sila ng kanilang ama na huwag bubuksan ng isang pinto kung saan nakakulong ang isang malakas na soul snatcher ghoul, ngunit aksidenteng nabuksan iyon ng kanilang ama at nakawala ang halimaw. Muntik nang maaga ang kaluluwa ng ama nila, ngunit hindi sinasadyang nailigtas sila ni Haruaki gamit ang sariling mahika. Nang tanungin ni Makoto kung bakit hindi nila sinabi kay Haruaki ang tungkol sa kapangyarihan niya, ipinaliwanag ni Aoma na bago pa nila masabi ang lahat, na itaboy na ni Haruaki ang lahat ng multo gamit ang lakas niya kaya binigyan nila siya ng kwintas na perlas para supulan ang kapangyarihang iyon. Inamin ni Aoma na natatakot siya para sa kaligtasan ng kapatid niya, ngunit tiniyak ni Makoto na aalagaan niya si Haruaki kung sakaling may mangyaring masama dahil hindi gaanong umepekto sa kanya ang kapangyarihan nito. At hiniling niyang magtiwala si Aoma sa kapatid niyang isang mahusay na guro. Narinig ni Haruaki ang usapan at masayang tumakbo para yakapin si Makoto, ngunit sa sobrang tuwa ay nalunod niya ito sa pool. Habang pinapanood silang dalawa, tahimik na ipinagdasal ni Aoma ang kapakanan ng kanyang kapatid. Kinabukasan, nasa istasyon ng mga ghoul kasama si Haruaki para umalis at hiniling ni Aoma kay Makoto na alagaan ang kanyang kapatid. Sa sumunod na araw, ginanap ang sports day ng Ghoul School at opisyal itong binuksan ng principal. Isang misteryosong lalaking may maskara ang nag-anunsyo na ang klaseng huling matatapos ay papatawan ng parusang pagkawala at babawasan din ang sahod ng kanilang homeroom teacher. Idinagdag pa niya na ang guro ng huling klaseng matatalo ay mapipilitang magsuot ng pulang underwear habang nagtuturo, kaya agad nagprotesta si Haruaki at iginiit ang karapatan niya bilang tao. Si Haruaki ay naatasang mangolekta at mag-check ng mga tanong para sa scavenger hunt relay, at mula sa klase niya ay sasama sina Miss Uka, Sashiki, at Hiha. Hindi nagtagal, nagsimula na ang scavenger hunt relay, at ang maliit na si Mimkichi ay biglang nag-transform sa isang malaking maskuladong lalaki na may abs at malalakas na binti, at siya ang unang nakarating sa kahon ng mga tanong.
Pagkatapos basahin ang tanong, tumakbo si Mimkichi pabalik sa klase at binuhat si Makoto dahil ang tanong niya ay tungkol sa kanyang best friend, kaya dinala niya ang kaibigan niyang si Makoto. Ipinasa niya ang baton kay Sasuke na tumakbo ng buong bilis at kinuha ang tanong niya na nagsasabing kailangan niyang kunin ang espada ng Dragon King. Dahil dito, nagbago siya ng direksyon at tumakbo para kunin ang espada. Samantala, desperadong naghihintay si Hiha hanggang sa marinig niya si Sasuke na tinatawag ang pangalan niya at sinasabing dala na niya ang espada ng hari. Ibinigay ni Sasuke ang espada kay Hiha at ipinaliwanag na matagal na itong nasa dorm niya dahil minsan na niya itong nakuha mula sa dragon ngunit nakalimutan niyang ibalik. Nang bunutin ni Hiha ang sarili niyang tanong, napagtanto niyang mahirap ito dahil kailangan niyang pumili ng kaklase na lihim niyang ayaw. Pinag-isipan niya ang iba't ibang opsyon, kabilang si Sasuke dahil hindi naman daw ito magagalit dahil magkababata sila, ngunit nalito siya nang marealize niyang kahanga-hanga ang lahat ng kaklase niya. Napansin niya ang gusot na tanong sa kamay ni Mimkichi at hiniram ito na agad namang pumayag. Ang tanong ay tungkol sa crush ni Hiha, kaya tumakbo siya papunta sa banyo para kunin si Makoto at saka dumiretso sa finish line para makuha ang unang gantimpala. Pagkatapos ng karera, mahigpit na niyakap ni Haruaki si Hiha at nang hilingin ni Makoto na ipakita ang tanong, napagtanto nilang mali pala ang nabasa ni Hiha. Nang makita ni Makoto na ang tanong ay tungkol sa isang lihim na crush at siya ang pinili ni Hiha. Naging awkward ang sitwasyon at desperadong nagpaliwanag si Hiha na may hindi pagkakaunawaan lang. Sinabi ng isang naiilang na si Makoto na nais niyang manatili silang magkaibigan at halos mamatay sa hiya si Hiha. Sumunod ang Monday Roga Throwing Battle kung saan tinamaan si Haruaki ng isa ngunit agad ding nakabawi ng hilingin ng mga estudyante niya na suriin ang kanilang mga koponan para sa horseback battle. Nagsimula ang horseback match kung saan kailangang maaga ang mga headband ng ibang kalahok. Sinunod nila ang plano ni Haruaki kung saan nag-transform si Uda bilang higanti at itinago ang mga kalahok sa loob ng kanyang bibig, habang ang mga mabilis tulad ni Miko, Aki, at Makoto ay nagpapahirap sa iba. Si Mimkichi ay nag-transform bilang isang mahabang brasong kasangkapan at sabay-sabay inagaw ang lahat ng headband, ngunit bumagsak siya sa puwitan niya ng malayo sa kabayong si Makoto kaya siya ay nadiskwalipika. Nagkaroon ng matinding agawan ng headband mula kay Mimkichi, ngunit ang iba pang estudyante ni Haruaki tulad ng future predictor na si Karashi ay nagawang mabawi ang mga ito. Habang nagdiriwang si Haruaki, napaligiran naman ng ibang klase ang koponan ni Noyudo, ngunit tinulungan sila ng magic mud swamps ni Hiha. Bigla namang sumali si Maida at nag-transform bilang isang sirena na binuhat ang mga kakampi niya sa ere. Dahil sa biglaang paglipad, nasuka si Ha, ngunit tinulungan sila ni Odogawa gamit ang kanyang kakayahan at sa huli ay nakapag-counterattack ang Class 23. Hiniling ni Maida kay Hiha na gamitin ang Mud Swamp para maalis sa likuran nila ang ibang goal, ngunit dahil masama na ang pakiramdam ni Hiha, nasuka siya at tumama ito kay Maida, dahilan para malunod si Maida sa malapot na putik. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagkatalo, tuluyang natalo ang koponan ni Uda at Noyudo dahil lahat ng miyembro ng Class 23 ay na-eliminate na. Nagsimulang magdiwang sina Hatanaka at Miki sa pagkatalo ng klase, ngunit pinaalalahanan sila ng principal na may natitira pang koponan mula sa klase ni Haruaki, ang grupo ni Sasuke. Lumalabas na pinayuhan ni Haruaki si Sasuke na mag-invisible at mangagaw ng maraming headband, at dahil dito, napagtanto ng principal na may talento si Haruaki sa pag-oorganisa ng mga goal at sa pagpapasunod sa kanila. Dahil sa ambag ni Sasuke, pumangatlo ang klase ni Haruaki. Maya-maya, inutusan siya ni Hatanaka na magdala ng mga sports equipment mula sa sports room at sumama si Makoto para tumulong. Habang inililipat nila ang mga troso, may isang ghoul na nadapa at nataman ang mga troso. Na siyang nagpatomba sa hagdan ni Haruaki at napabagsak siya sa sahig. Biglang muntik nang bumagsak ang mga troso kay Haruaki, kaya tumalon si Makoto para iligtas siya at itinulak siya sa ligtas na lugar. Ngunit dahil hindi niya ginamit ang mahika niya, nadapa si Makoto sa isang troso na bumagsak sa kanya, dahilan para halos hindi na siya makagalaw. Nang marinig ni Hatanaka ang kaguluhan, nag-transform siya ng mga braso para putulin ang troso at mailigtas si Makoto, ngunit napansin niyang umiiyak si Haruaki sa kawalan ng magawa. Para mailigtas si Makoto, nag-ipon ng lakas si Haruaki at mag-isa niyang inalis ang mga troso, saka tumakbo papunta sa medical room dala si Makoto. Sinabi ng doktor na sprain lamang ang pinsala ni Makoto at gagaling din siya agad, ngunit hindi na siya pwedeng lumahok sa sports day. Umiyak ang mga kaklase niya, si Hiha ay naging likidong slime dahil sa gulat, at si Mimkichi ay kumapit kay Makoto habang patuloy na umiiyak. Pinakalma sila ni Makoto at sinabing hindi naman iyon malaking bagay at tigilan na nila ang mga kakaibang reaksyon. Ang susunod na laban ay pipili ang bawat klase ng tig-isang kinatawan na hayop, walang buhay na bagay, at humanoid ghoul para sumali sa obstacle relay race.
Si Makoto sana ang tatakbo, ngunit pinigilan siya ni Haruaki na sumali. Naghanda ang lahat para sa huling laban at nagsimula ang karera, kung saan isang pusa ang unang kinatawan ng klase ni Haruaki. Hinarap nito ang unang obstacle na parang troso na balance beam, at nang maalala nitong iyon ang nakasakit kay Makoto, ginamit nito ang mahahabang kuko para wasakin ang balakid. Ang sumunod na obstacle ay ang Toy Heaven, ngunit pumikit ang pusa para hindi matukso at tumakbo ng buong bilis bago ipasa ang baton sa Silk Sheet Ghoul. Buong bilis na tumakbo ang Silk Sheet patungo sa finish line, ngunit hinarap niya ang wind obstacle, kaya kinuha niya ang espesyal na pampasabog ng Science Club at tinalo ang mga wind ghoul. Ipinasa niya ang ribbon kay Haruaki na nagpasyang siya na ang pumalit kay Makoto, ngunit kailangan niyang lampasan ng 1,000 baitang na Voltem Box. Inakala ng lahat na dito na matatapos si Haruaki, ngunit isiniwalat ni Makoto ang tungkol sa tunay na kapangyarihan niya. Natakot ang iba na baka masaktan din ng mga ghoul, ngunit nagpasya pa rin silang subukan para tulungan ang guro nila. Pumuesto ang lahat para suportahan si Haruaki, at biglang lumitaw ang principal sa likod ni Makoto at tinanong kung balak ba nilang gamitin ang exorcism powers ni Haruaki. Lumitaw sa harap ni Haruaki ang mga estudyante niya na suot ang paborito niyang koleksyon ng mga uniform, na ikinatawa ng lahat, ngunit patuloy siyang pinalakas ng loob ng mga estudyante niya para ibigay niya ang lahat sa laban. Kaya pamuesto si Haruaki, at sa gulat ng lahat, buong bilis niyang inakyat ang vault, inactivate ang kanyang powers, at tumalon diretso sa kabila. Napatingin ang lahat sa kanya sa sobrang paghanga. Nagawa ni Haruaki na matawid ang vault, na lagpasan pa niya ang lahat ng sumunod na obstacles, at sa huli ay nilampasan niya ang leading racer gamit ang tila hindi mapipigilang lakas para manalo sa karera. Pagkatapos nito, tumakbo siya papunta sa kanyang mga estudyanteng naka-uniform, kinunan at sinabing karangalan para sa kanya ang sandaling iyon. Sinabihan naman siya ni Enkido na bumaba na sa lupa ang Meniokis, kung hindi ay tatawag siya ng pulis. Nanalo nga ang klase ni Haruaki, pero pinasuot pa rin nila si Haruaki ng pulang underwear dahil pinahiya raw niya sila sa harap ng buong paaralan, at nagreklamo rin ng mga magulang na isa siyang Meniokis na obsessed sa mga uniform. Malapit na ang kaarawan ni Makoto, at dahil siya ang pinakasikat, sunod-sunod ang natatanggap niyang regalo. Maya-maya, pumasok si Haruaki sa classroom at pinaupo ang lahat, pero itinuro ni Mikichi na kamukhang kamukha niya si Haruaki, parang isang doppelganger. Hinailan ni Makoto ang peking Haruaki sa kanyang tay at inilabas siya ng classroom kasama si Naha at Zashiki. Sa labas, tinanong ni Mikito kung bakit siya pumunta sa isla at kung bakit hindi pa rin siya makamove on bilang isang hopeless brother lover. Ibinunyag ni Aoma na ikinulong niya si Haruaki sa banyo at gusto niyang magpanggap bilang si Haruaki kahit isang araw lang para malaman kung nagampanan ba nito ng maayos ang kanyang tungkulin bilang guro. Kaya nagpa siya ang iba na tulungan siya. Sinabi ni Makoto sa klase na nawala ng memorya si Haruaki at nagkaroon ng kaunting pagbabago sa kanyang personalidad. Biglang pumasok si Odogawa sa classroom at humingi ng paumanhin sa pagiging late dahil may sinagip daw siyang kuting, pero bigla siyang naging skeleton, dahilan para bumagsak si Aoma dahil hindi niya kayang harapin ang mga ghoul at halos hindi na siya makatayo. Sinubukan ng mga estudyante ang lahat para maibalik ang alaala ni Haruaki, dahil bukod kina Makoto at sa kanyang mga kaibigan, walang nakakaalam na si Aoma ang nagpapanggap. Ipinakita pa nila ang isang sailor uniform, pero walang epekto ito kay Aoma. Kalaunan, dumating si Yanagada na may dalang gamot para kay Haruaki, pero wala rin itong silbi. Matapos paalisin si Yanagada, tinanong ni Makoto si Aoma kung nasanay na ba siya sa mga ghoul, pero takot pa rin siya lalo na sa mga hindi humanoid. Biglang may malakas na kalabog, at lumabas na nadapa si Kisame, ang mahabang leeg na ghoul. Agad siyang binuhat ni Emma para dalhin sa medical room, dahilan para mamula si Kisame, pero dahil sa kaba ay nadapa si Emma at muli na namang nahimatay. Nagising siya sa medical room na umiiyak ang mga estudyante at punong-puno ng pag-aalala ang kanilang mga mata. Doon napagtanto ni Emma na mahal ng lahat ang kanyang kapatid at ginagawa nila ang lahat para gumaling ito. Kaya sinabi niya kay Makoto na babalik na siya sa Osaka at dapat manatiling sikreto ang insidenteng ito kay Haruaki. Paglaon, iniligtas ni Makoto si Haruaki mula sa banyo at sinipa pa siya dahil sa pagiging Meniokis na naman. Papunta na si Haruaki sa classroom habang iniisip kung bakit siya ikinulong sa banyo nang makasalubong niya si Mama Yama. At nalaman niyang balak nitong bigyan si Makoto ng regalo sa kaarawan nito pero nahihiya siya. Narinig ito ni Yanogatada at inalok si Mama Yama ng kanyang custom-made na pabango na makakatulong para maging mas bold at kaakit-akit siya. Nag-spray siya ng kaunti sa dalawa. Makalipas ang ilang sandali nang lumitaw si Hiha sa hallway, naapektuhan ng pabango ang kanyang isip kaya tumakbo siya papunta kay Ma'am Oyama. Hinawakan ng kamay nito at bigla siyang umami na may matinding titig, at hindi nagtagal ay nagsimula na ring magtapat ang lahat kay Ma'am Oyama.
Tumakbo si Haruaki para iligtas ang sarili niya habang ipinaliwanag ni Yanagi Tada na ang pabango ay may epekto na umaakit sa mga lalaking ghoul. Si Naiyudo, na walang ilong at hindi naaapektuhan ng pabango, ay nag-alok na gumawa ng kurtina para tulungan sila, ngunit bigla silang napunta sa isang dead end ng hallway. Tinawag ni Haruaki si Makoto para humingi ng tulong at agad itong lumitaw at sinipa ang mga estudyante habang tinatanong kung bakit sila kumikilos na parang mga zombie na umiibig. Ginamit niya ang kanyang mahika ngunit napiunit ang mga damit ng mga lalaki, dahilan para maging parang pervert ang buong paaralan. Muli silang tumakbo at sa pagkakataong ito ay inutusan ni Haruaki ang mga marshmallow na dalhin ang water cage ng pool boss sa courtyard. Inutusan niya si Makoto na buhatin si Ma'am Oyama at tumalon sa tubig at agad namang sinunod ito ng gwapong Makoto. Nang mahugasan ng pabango, bumalik sa normal ang lahat at nahiyang hubad sila sa bakuran. Kalaunan, tinanong ni Makoto si Ma'am Oyama kung ayos lang siya at nagpasalamat ito sa pagpapahiram niya ng panyo noong isang araw at binigyan siya ng panyo na may disenyo ng tanuki, ngunit nang buksan ni Makoto ay lumabas na underwear pala ito. Nang makita yun ng lahat, nagwala sila at sumigaw na ngayon ang underwear anniversary ni Makoto. Humingi ng paumanhin si Ma'am Oyama at sinabing nagkapalit lang dahil magkatabi ang underwear at panyo sa department store. Magalang itong ibinalik ni Makoto at tumakbo palayo para habulin ang mga kaibigang patuloy siyang tinutokso. Kinagabihan, nag-ayos ang mga estudyante ng open-air bath dahil naputol ang supply ng tubig sa dormitoryo. Sa bahagi ng mga babae, pinag-uusapan nila ang tipo nilang lalaki at tinanong ni Ma'am Oyama si Sashiki tungkol sa tipo ni Makoto, habang sa panig naman ng mga lalaki ay abala sila sa usapang pangkalalakihan. Pagkatapos maligo, nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan habang tinitingnan ng mga lalaki ang mga babae na parang bigla silang napatigil sa kinatatakutan nila, samantalang hinabol ni Noodo si Odugawa matapos niyang marinig na gusto siya nito. Kumalat sa buong Hayaki Island ang balita tungkol sa isang animal ghoul kidnapper na kumikidnap ng mga hayop ngunit ibinabalik ang mga ito matapos ahitin ang kanilang balahibo. Isang nag-aalalang Haruaki ang kausap si Miki nang tanungin siya ni Makoto kung nakita niya si Manichi, at itinuro ni Miki kung bakit nasa labas ng klase si Makoto gayong dapat ay nagtuturo si Hatanaka. Biglang pumasok ang dalawa sa staff room at sinabing hindi pumasok si Hatanaka sa klase at may nawawala ring ibang animal ghoul. Kinumpirma ang pinakakinatatakutan nila kaya tumalon sina Haruaki at Makoto mula sa bintana para iligtas ang kanilang mga kaibigan at guro habang ipinagbigay alam ni Noodo ang pulisya. Samantala, napagtanto ni Hatanaka, Mimkichi, at ang pusa na nakakulong sila sa isang hawla kasama ang iba pang mga hayop. Maya-maya ay lumitaw ang isang crow ghoul at ipinakilalang siya ang vice captain ng Kuraso Gang. Nakita ng leader ng gang sa pamamagitan ng kamera na paparating na ang mga kaibigan ng mga ghoul para iligtas sila kaya nakaisip siya ng plano. Nagpadala siya ng malaking grupo ng mga babae papunta kay Miki na may takot sa mga babae dahil mayroon siyang 5 nakatatandang kapatid na babae na mahilig siyang utusan at ito ang nakaapekto sa kanyang buhay pag-ibig. Mabilis na napalibutan si Miki ng mga babae, iniwan siyang mag-isa at stranded. Samantala, hinahanap ni Makoto sina Haru at Miki nang biglang humampas sa kanya ang daan-daang clone ni Haruaki, kaya na-realize niyang na-trap na siya. Ang tunay na Haruaki naman ay nakarating sa isang convenience store. Ngunit muntik nang mabasa ang pantalon nang makita siyang may 2 high schoolers na nakaupo sa harap nito. Hinimok siya ng marshmallow na maging matapang at harapin ang mga ito dahil kung umatras siya, magiging masamang guro siya. Dahil dito, hinarap ni Haruaki ang mga rogue students, ngunit sinimulan silang mambuli sa kanya. Natakot si Haruaki na nag-activate ng kanyang powers, nagpapadala ng shockwaves at winasak ang spell na inilatag ng gang leader. Sa loob, handa na ang mga baddies gamit ang kanilang clippers para ahitin ang mga ghoul na hayop at ibenta ang balahibo sa halagang libo-libong dolyar. Nang makita ng secretary ng kidnapper ang kapangyarihan ni Haruaki sa CCTV, na-realize niyang siya na pala ang hinahanap niya. Lumitaw ang secretary sa harap ni Haruaki at tinanong kung anong magic ang gamit niya para basagin ang spell ng Kereso Tango. Para itago ang kanyang pagkakakilanlan, nagsinungaling si Haruaki na nagtatrabaho siya sa factory, ngunit hindi naniwala ang crow secretary. Biglang dumating ang captain ng gang at nalaman niyang hindi pala si Haruaki ang semi-abe, kundi isa lamang sa kanyang mga ninuno. Inalok niya si Haruaki na sumali sa Kereso Gang at huwag nang magtrabaho sa masungit na principal. Ngunit biglang lumitaw ang nakamaskarang principal at sinabing tigilan na ng Kereso ang pagiging bata at huwag nang kunin ang kanyang mga tao. Sinisi ni Kereso ang principal sa sobrang pagkahilig sa mga ninuno ni Haruaki at napatigil si Haru. Samantala, nakatakas na sina Hatanaka at ang kanyang mga estudyante, ngunit natakot si Mimkichi na mahahanap sila ng mga gang members at gagamitin bilang pagkain.
Dahil dito, nagsimula ng umiyak ang Catgirl at inamin na ayaw niyang mamatay agad dahil gusto niyang maging pet ni Naiyudo kapag nag-asawa na siya. Sumigaw si Hatanaka na peke lang siyang Catgirl. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan sila ng minion ng kidnappers. Sumigaw si Mimkichi para sa best friend niya at agad lumabas si Makoto at sinipa ang minion sa puwitan. Niyakap ni Mimkichi si Makoto at nagreklamo sa nangyari habang sila ay nakidnap, ngunit bago makagawa ng kahit ano si Makoto, hinarang sila ng minion gamit ang Sorcery Stone kaya tumakbo sila para iligtas ang sarili. Nahadlangan si Miki ng isang bato, ngunit nakatulong siyang itigil ang ilan, gayunpaman, may iba pang bato na itinapon sa kanila at naitabon si Miki. Pagkatapos, hinabol ng ghoul si Makoto, ngunit ginamit niya ang kanyang magic at winasak ang tulay, dahilan para bumagsak ang mga sorcery stone sa principal at sa secretary at captain ng gang na nag-aaway kung sino ang may karapatan kay Haruaki. Hinayla sila ng vice captain palabas at sinabihan na tumakbo para sa kanilang buhay, ngunit natrap sila sa isang putik na ginawa ni Hiha. Maya-maya, lumitaw ang lahat ng ghoul ng class 23 at nakatawag na si Zashiki ng pulis. Ngunit nakalaya sila mula sa putik ni Hiha at nakatakas. Kinabukasan, muling naging maayos ang lahat at masaya si Haruaki na wala ng krimen. Dumating ang araw ng camping sa beach sa gilid ng isla, ngunit lumalabas na niloko pala si Haruaki at ang klase niya na manatili sa isang haunted school building para sa kanilang spookology test na inorganisa ng masamang Hatanaka. Pagdating ng gabi, bago matulog, tinanong ni Haruaki ang mga estudyante kung may girlfriend sila, ngunit wala ang mga ghoul. Maya-maya, pumasok si Miki at sinipa si Haruaki dahil sa usaping romansa sa kanyang mga estudyante. Sinabi rin niya na matulog na sila kung ayaw nilang makakuha ng goodnight kiss mula sa kanya. Sa gabi, ginising ng Catgirl si Nuyudo para samahan siya sa banyo. Sa daan, nakasalubong nila si Zashiki na nagsabi na hindi pa bumabalik si Odogawa mula sa banyo, kaya sabay-sabay silang pumunta doon. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Nuyudo kay Zashiki na papasok siya sa girls' washroom para hanapin si Odogawa, ngunit pagkapasok niya, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam at hinayla siya ng isang kamay papasok. Samantala, hinahanap ng Catgirl si Nuyudo, ngunit natakot nang marinig ang mga ingay at kakaibang yabag, kaya gumapang siya pabalik sa kwarto ni Haruaki at ipinaliwanag ang pagkawala ng mga bata. Ang iba pang estudyante rin ay naglalakad at sinasabi na 10 sa kanilang klase ay nawawala. Bigla nilang narinig ang boses ni Hatanaka na nag-aanunsyo na nagsimula na ang spookology exam at ang alumni ng Hayaki Academy ay gagawin ng lahat para takutin sila. Isa sa alumni ay may susi sa main door at kung mapapaloob nila ito, makakatakas sila, kung hindi, kalahati ng kanilang bakasyon ay gugugulin sa extra classes. Hinati ng mga estudyante ang kanilang sarili sa 4 na grupo, ngunit biglang lumitaw ang isang yokai na may itim na ngipin mula sa kung saan. Ngunit pinigilan ito ng ice school. Samantala, ang grupo sa first floor ay hinahabol ng skeleton ng classroom, anatomical model, at isang kindred ghoul, kaya nagtago sila sa medical room. Doon, nakita nila ang kanilang regular na school doctor na nag-aral rin sa Hayaki 100 taon na ang nakalipas. Ipinakilala niya ang evil yokai na may magagandang maskara ngunit ipinapakita ang kanilang totoong mukha at kinakain ng iba. Maya-maya, inihayag ni Hatanaka na 11 na lang ang natira, at sumigaw si Manichi sa takot na kailangan nilang hanapin ang susi bago mahuli ang lahat. Ipinahayag niya na kung mabaigo sila, gagamitin niya ang espesyal na gamot para pasabugin ang lugar at makatakas, ngunit biglang nagdoble siya, nagpapahiwatig na may doppelganger yokai na tumakbo sa kanya. Sinubukan ni Manichi na takutin ng peking yokai gamit ang rocket, ngunit naisip ni Yanya na gamitin ang gamot sa fake yokai. Pagkatapon ng gamot, naganap ang isang pagsabog sa third floor at na-roast ang iba na nagpapakita na nahuli na rin ang Team 3. Ang isa pang grupo ay papunta para takutin si Hatanaka. Ngunit natakot sila nang makita ang night parade sa labas ng bintana. Sinimulang atakihin ng parada ang mga ito, at kalaunan ay nahuli sa skeleton train coach sina Zashiki at iba pa, habang hinabol ito ni Hiha. Ang Group 4 naman ay nag-aalala para sa ibang bata, ngunit biglang lumitaw si Nuyudo na sinasabing inatake siya ng kakaibang yokai at tinanong kung nahanap na nila ang susi. Naramdaman ni Haruaki na may kakaiba kay Nuyudo at sinabi ito kay Makoto. Maya-maya, may isang daga na tumakbo dala ang susi, ngunit pinigilan siya ng Ice Lady at kinuha ang susi. Lumalabas na ang daga ay Mao Sensei na niloloko lang sila gamit ang candy stick bilang susi. Nagpunta na ang Group 4 sa first floor. Ngunit nakita ni Haruaki ang mga blood handprints sa pader at binalaan si Makoto. Biglang lumitaw ang isang bowl-cut girl na naka-sailor uniform na umaakit kay Haruaki, ngunit hinayla siya ni Makoto at sabay-sabay silang tumakbo para iligtas ang kanilang sarili.
Maya-maya nahuli ng Boltcut girl ang cat ghoul ngunit nailigtas siya ng Ice Lady, pero agad siyang nahuli naman ng isang stalking yakai. Maya-maya nakita nila ang night parade carriage na may nakulong na sina Zashiki at iba pa papunta sa kanila. Ngunit nalunod ito ni Hiha sa kanyang mud puddle. Sina Hiha at Ice Girl ay nag-alok na harangin ng yakai habang ang iba naman ay tumakbo para hanapin ang susi. Habang tumatakbo, na-realize ni Mick ito na may nakakaabala sa kanya at alam niyang hindi iiwan ng mga guro ang mga estudyante kahit ano pa ang mangyari. Huminto sila sandali at nakita ang pagsikat ng araw kaya nauubos na ang kanilang oras. Nahuli ni Mick ito si Haruaki at sinabi na hawak niya ang susi. Iniabot ni Haruaki ang susi at na-unlock ang pinto. Kaya pinuri siya ng lahat. Ipinaliwanag ni Mick ito na paulit-ulit na nagsasabi ng kakaibang bagay si Haruaki at palaging nakalagay ang kamay niya sa bulsa habang tumatakbo. Pagkatapos, tinanong ni Catcall ang fake Nuyudo na lumabas dahil hindi iiwan ng kanyang best friend ang kanyang sarili sa banyo. Ibinunyag ng fake Nuyudo ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, isa pala siyang mommy cop at alumnus ng Hayaki Academy 2. Natagpuan nila ang lahat ng nawawalang kaibigan at umalis na ang alumni yakai sa campus. Nagsimula silang mag-usap kung paano napahiya si Haruaki sa pakikipag-usap sa isang imahinaryong sailor girl. Ngayon, kailangan ni Haruaki na mag-home visit sa mga estudyante, pero sobrang pagod siya dahil sa nakaraang mga araw, halos hindi siya nakaligtas sa pagkakain ng kanyang estudyante, mga yakai parents, alaga, at kapatid. Nang hilingin siyang bisitahin ng bahay ni Mimkichi, isinama niya si Makoto. Pagdating nila sa harap ng napakalaking mansion, sinalubong sila ng halos 100 bodyguards. Hindi makapaniwala si Haruaki na nakatira si Main sa napakalaking bahay na may ganitong daming guards, pero literal na nahimati siya nang makita ang 30 kapatid ni Main. Ipinakilala ng mga kapatid ang kanilang sarili at ang pinakabata sa kanila ang nagdala sa dalawa sa loob. Nakilala ni Haruaki at Makoto ang nakakatakot na mga magulang ni Mimkichi na parehong samurai. Ayaw ng ama na magkaroon ng human bilang teacher ng anak niya at hiningi kay Haruaki na patunayan ang kakayahan niya sa isang battle of strength. Ipinaliwanag ni Mimkichi na ganito ang test ng ama niya sa bawat homeroom teacher at si Miki lang ang nakaligtas noong nakaraang taon. Maya-maya, nagsimula ng habulin ng matandang babae si Haruaki gamit ang kanyang axe, ngunit ayaw gamitin ni Haruaki ang kanyang exorcism power sa harap ng magulang. Pinagpuwersa niya ang sarili, pinindot ang kanyang kamao sa lupa at sinupil ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, nag-blackmail siya sa ama, sinabing ibubunyag niya sa kanyang asawa ang pagkagusto nito sa ibang babae sa hometown ni Miki. Tinipon niya ang tapang, ipinakita ang matatag na attitude, at sinubukan kumbinsihin ang matanda na siya ay isang teacher na kayang gawin ang lahat para iligtas ang kanyang mga estudyante. Sa huli, pumayag ang matanda at hiniling kay Haruaki na alagaan ang anak niya habang pinagmamasdan ni na Makoto at iba pa kung gaano kabilis nakuha ni Haruaki ang approval ni Miney's father. Maya-maya, pumasok si Miney's mom at ginawang tanuki dog ang asawa niya dahil narinig niya ang tungkol sa insidente sa hometown ni Miki. Pagkatapos, kinilala niya si Haruaki at sinabi na nakuha niya ang kanyang respeto dahil nakumbinsi niya ang asawa niya nang hindi gumagamit ng mahika. Biglang hinalikan ng pinakabata sa mga kapatid ni Meinkich si Haruaki sa labi. Kaya hinabol siya ng ama at napagpasyahan ni Haruaki na hindi na muna siya pupunta sa home visits. Pagkatapos ng home visits, bumisita si Haruaki sa iba pang paaralan sa Kyoto kasama ang ibang guro. Namangha siya sa dami ng estudyanteng naka-uniform. Natutunan din niya mula sa Mao Sensei na matagal nang magkakakilala sina Hatanaka at Miki mula pa sa kanilang school days. Naalala ni Miki noong kanilang kabataan nang may ibong kumuha sa Mao Sensei, nagkaroon sila ng pagkakataon na makaligtas sa nakakaboring na temple visits. Na para bang naglalakad sa kanal para sa mga ghoul. Habang papunta, nadaanan nila ang isang lalaki na kahawig ni Haruaki at napaiyak siya. Napansin nila na umiiyak ang isang batang lalaki para sa kanyang kuya at napalakas pa si Hatanaka sa takot sa bata. Hindi ito tao at patuloy na gumagamit ng kakaibang magic, nagtatapon ng bagay sa ulo ng trio. Nang bilhan ni Haruaki ng ice cream ang bata, ikinwento nito kung paano siya naligaw. Nang tanungin ng duo si Haruaki, sinabi niya na naligaw siya habang hinahanap ang Nagoya Station. Nagsawa na sina Hatanaka at Miki sa mga kalokohan ni Haruaki dahil pinipilit nila siyang buhatin sa banyo. Pagbalik, napansin nilang nahulog sa garbage truck ang laruan ng naligaw na bata. Tumakbo si Haruaki ng todo para habulin ito at sinundan siya ni Miki at Hatanaka sa police bicycle. Hinagis ni Hatanaka ang bato sa ibong dala si Mr. Mouse at nang makarating ang mouse sa garbage truck, pinakik niya palabas ang laruan. Nahuli ni Haruaki ang laruan at natagpuan din nila ang kuya ng bata na binigyan siya ng amulet bilang pasasalamat.
Maya-maya, natagpuan ng principal sina Hatanaka at Miki at pinasalamatan si Haruaki, at bumulong na magkikita silang muli. Matapos ikwento ang nakaraan, nagtaka si Miki kung ano na ang nangyari sa misteryosong lalaki na naligaw sa Kyoto. Pagbalik ni Haruaki mula sa banyo, nang tanungin kung bakit mukhang sinapak, sinabi niyang naiinggit lang siya kay Miki at Hatanaka na sobrang close, samantalang halos wala siyang kaibigan. Pinayagan siya ng mabait na duo na tawagin sila sa kanilang first names para maging malapit silang magkakaibigan, at natuwa si Haruaki. Nagsimula ang summer holidays at sumakay ang mga estudyante ng bus papuntang Tokyo para sa school trip. Habang naghahanda silang bumaba, sumigaw si Minkichi na nawawala ang kanilang guro. Si Haruaki. Tinawagan ni Makoto si Haruaki at nalaman na nahulog siya sa subway dahil sa dami ng tao at ngayon ay naglalakad sa hindi kilalang lugar. Pinayuhan siya ni Makoto na bumalik dahil sobrang pangit ng sense of direction ni Haruaki at hindi niya kakayanin ang subway mag-isa, ngunit bigla namatay ang phone ni Haruaki sa gitna ng tawag. Ibinahagi ni Makoto ang balita kay Hatanaka at pumayag itong sumali sa paghahanap kay Haruaki habang naiwan si Mr. Mouse para bantayan ang klase. Ipinatupad ni Mr. Mouse ang mga patakaran sa paghahanap, iiwas ang mga ghoul sa mata ng tao, hindi pwedeng ipakita ang kanilang tunay na anyo, at ang non-human ghoul ay kailangan ng disguise para makihalo. Nagkalat ang mga estudyante sa Tokyo gamit ang kanilang kakaibang kakayahan para hanapin si Haruaki. Sa isang Sakisa Temple, may mga ghoul na nagkagulo, nakuna ng litrato ng mga turista, habang ang sharp-eyed na grupo ay umaakyat sa Tokyo Tower para hanapin ang guro. Na-distract si Sasuke at dumiretso bumili ng video games habang tinawagan ni Makoto ang grupo para i-report na wala si Haruaki sa station. Biglang lumapit kina Makoto at ang kanyang grupo si Dr. Takahashi at ang kaibigang Doppelganger Cup, iniimbitahan silang pumunta sa isang tea shop ng kaibigan nila. Ngunit may kakaiba si Makoto at nag-atubili. Samantala, nagkagulo si Haruaki sa subway. Habang sinusubukan niyang bumaba ng tren, nahulog ang amulet mula sa bag niya. Isang lalaki na kamukha ni Makoto ang sumalo at ibinalik ito. Sinasabing pamilyar siya kay Haruaki mula sa TV show. Inalok ng lalaki na gabayan si Haruaki, pero una niya itong dinala sa isang fancy na restaurant. Habang kumakain, nabanggit ni Haruaki na ang amulet ay mula sa batang tinulungan niya sa Kyoto noon. Namutla ang lalaki nang ma-realize na siya pala ang batang iyon na nagbigay ng amulet kay Haruaki matapos tulungan siyang hanapin ang kanyang kuya. Ang lalaking ito ay kapatid ni Makoto, pero hindi pa alam ni Haruaki. Naglakad silang pabalik pagkatapos bumili ng baterya para sa patay na telepono ni Haruaki nang kumalat ang balita na nasusunog ang isang department store malapit doon. Namaga ang puso ni Haruaki at naalala ang Zashiki child spirit na nakatira roon. Tumakbo siya patungo sa nasusunog na tindahan, ngunit hinawakan siya ng kapatid ni Makoto at pinagbawalan, sinasabing hindi niya naiintindihan ang mundo ng mga ghoul at baka masaktan niya ang sarili o ang iba. Ipinilit ni Haruaki na baka maging estudyante niya ang bata balang araw, kaya kailangan niya itong iligtas. Pagpasok, napansin ni Haruaki ang isang magic spell at winasak ito, at natagpuan ang Zashiki girl na umiiyak sa loob ng elevator. Biglang pumutok ang gusali at nasunog ang lahat. Tumama ang isang bato sa ulo ni Haruaki at dumaloy ang dugo sa kanyang mukha. Hinanap niya ang telepono at tinawagan si Makoto, ipinaliwanag ang panganib at humihingi ng tulong. Nagutos si Makoto kay Noodo na hanapin ang usok. Sinunggaban ni Noodo ang mermaid boy, lumipad sa himpapawid, at tinukoy ang nasusunog na tindahan. Bago sila makapunta, sinalakay sila ng Ghoul Air Defense Force at nadakip. Iniutos ni Makoto sa Thunderstorm Boys na tawagin ang ulan para patayin ang apoy sa tindahan. Habang nag-iisip ng plano si Makoto, natakot ang Zashiki girl, nakatitig kay Haruaki na dagwang dugo. Pinilit ni Haruaki na makontak si Makoto muli, pero isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanya. Lumitaw ang espiritu ng batang mula Kyoto at hinayla siya patungo sa hagdan. Nawala ang batang iyon, naiwan si Haruaki sa harap ng isang malaking pinto. Pinwersa niya itong buksan at napunta sa rooftop, hinihingal. Ang usok ay sumasakal sa kanya, bumagsak siya, ngunit na-realize na iniligtas siya ng amulet mula sa batang iyon. Biglang naunawaan niya na si Makoto pala ang batang iyon, ang kanyang estudyante. Bumuhos ang ulan habang si Makoto at ang Thunderstorm Boys ay nagmamadaling pumunta sa tabi ni Haruaki. Nag-transform si Yanhida sa magical silk carpet, handang dalhin sila palayo. Pero mas mabilis ang pagkalat ng apoy. Biglang pumutok ang underground pipe, binaha ang lugar. Nag-isip si Hayakai kung ang isang fortune deity ang gumawa ng milagro, at nakangiti si Makoto dahil alam niyang ang kapatid niya, ang fortune deity, ang tumutulong para iligtas silang lahat. Natapos ang semestre at excited ang lahat sa holidays. Nasa kanilang hometown sina Hiha at Zashiki.
habang ginagamit si Hiha ng kapatid niyang babae bilang specimen para mag-practice ng skills. Sinabi ng kanilang ina na dumalaw si Noyudo, kaya tumakbo si Hiha para makita ang kanyang minamahal na kaibigan. Kitang-kita ang pag-aalala ni Noyudo. Tinanong siya ni Hiha kung makikipag-usap ba siya sa kanilang homeroom teacher, pero naramdaman ni Noyudo na wala talagang magbabago kahit gawin niya iyon. Maya-maya pumasok si Sasuke na may dalang 3 tasa ng durog na yelo at syrup at gaya ng dati, binigay niya ang Mod 1 kay Hiha. Samantala, nandun si Manichi, Akasama, at Renju sa Okayama. Palagi namang nahuhuli ni Mame ang mga miyembro ng pamilya ni Renju na mga insekto. Habang abala si Hatanaka sa pagbabantay sa mga kapatid ni Main Kich dahil nasa Kyoto muli ang kanilang ama, nakikipag-flirt siya kay Miki na kasalukuyang nandun sa flower house. Nasa bahay si Haruaki nang bumisita si Makoto. Sinasabi na utos ito ng principal. Sinabi niya kay Haruaki na nag-join siya ng part-time job para sa tag-init at babalik din siya sa Hyakki Island. Kaya sinabi ni Haruaki na sasama siya. Pagkatapos, tumawag sila ng taxi at sa sorpresa nila, dumating si Yanya gamit ang kanyang sasakyan. Sinasabi na nagpa-taxi service siya dahil hindi niya kayang sumabog ang school sa mga medicine experiments niya. Mabilis nilang narating ang Hyakki Island na parang kidlat. Sa academy, kinuha ni Haruaki ang kanyang ghoul uniform book at plano niyang bisitahin si Makoto sa kanyang bagong trabaho sa lumang bookstore. Doon, nakasalubong niya si Kirasama na dating miyembro ng kidnapang gang at muntik nang lapitan ni Makoto para sa leeg niya, pero tiniyak ni Kirasama na mabait na siya ngayon. Naglibot si Haruaki sa bookstore para magbasa ng ilang libro pero isang asul na libro ang pinaka-nakakuha ng kanyang pansin. Biglang lumitaw ang isang misteryosong asul na lalaki at sinabi kay Haruaki na magandang koleksyon ito ng mga tricks. Simyo lang basahin ni Haruaki ang libro at habang nagbabasa siya, nangyayari ang mga nakasulat sa bookstore. Naramdaman ni Makoto at Kirasama ang kakaibang nangyayari at nang subukan nilang lumabas, hindi bumukas ang pinto. Dito na na-realize ni Haruaki na naging mga karakter ng libro sina Makoto at Kirasama. Muntik nang mapatay ni Makoto si Haruaki sa pagkagalit dahil nadala sila sa kalokohan. Sinabi ni Kirasama na hindi sila makakalabas hanggat hindi natatapos ang libro at hostages sila hanggang sa matapos. Sinabi ni Haruaki na ipagpapatuloy niya ang pagbabasa at pinapakiusapan ng dalawa na mag-ingat. Habang nagpapatuloy siya, patuloy ang mga nangyayari sa tunay na buhay. Biglang namatay ang ilaw at ayon sa libro, nang subukan ni Haruaki gumamit ng flashlight, sumigaw sila sa takot nang makita si Kirasama na nakahandusay at walang palso. Natakot si Haruaki at binago ang laman ng libro. At muling nabuhay si Kirasama na nagsabing lumulutang siya sa pool ng dugo sa kanyang panaginip. Para matapos ang kalokohan, sinubukan ni Haruaki isulat ang ending sa libro pero hindi gumalaw ang lapis. Sinabi ni Kirasama na isulat ang pangalan ng kanyang kasamang gang member na si Banmal bilang bagong karakter at biglang pumasok si Banmal. Sinabi ng trio sa kanya ang nangyayari sa bookstore at biglang sinimulang kurote ni Kirasama si Makoto dahil wala siyang kontrol sa katawan niya. Biglang naging erotic fiction ang libro na may kakaibang ginagawa si Kirasama kay Makoto. Kaya mabilis na binago ni Haruaki ang laman bago pa man humalikan ang dalawa. Biglang nagkaroon ng ideya si Haruaki at sinimulang gawing grotesque novel ang libro na may solusyon. Unang isinulat niya, si Uda ay tumama ng home run gamit ang meteorite ball. Kinuha ni Makichi ang malaking kawan ng mga locust na pumasok sa Earth. Sa gitna ng kaguluhan, lasing si Miki at naitapon niya ang isang malaking truck. Samantalang si Takahashi naman ay napilitang magsaliksik tungkol sa isang alien. Pero biglang nag-iba ang sitwasyon nang magsimulang sumipsip ng lahat ang misteryosong libro. Sa kabutihang palad, ginamit ni Haruaki ang libro at isinulat ang isang masayang ending para matanggal ang sumpa nito. Pagkatapos ng lahat ng gulo, binuksan ni Haruaki ang mga pahina at nalaman niya na ang misteryosong asul na lalaki pala ang may akda ng libro na hindi makapagpahinga. Ginamit niya si Haruaki para makipag-ugnayan sa mga espiritu. Nagtipon-tipon ng lahat sa bahay ni Hiha at sinabi ni Sasuke na kailangan niyang umalis dahil may paparating sa guest house ng kanyang pamilya para sa isang interview. Madjay Magazine ang pag-uusapan ng kanyang pamilya dahil iniisip ng mga tao na dinadalaw ng mga ghoul ang kanilang lugar. Ipinaliwanag ni Sasuke na 3 sa kanyang ama ay mga tao at hindi gaanong alam tungkol sa mga ghoul kaya kailangan niyang tulungan sila. Sa guest house, nalaman nila na may 3 ama si Sasuke na parehong nagngangalang Yamaotsu at bumili sila ng lumang bahay. Doon nila natagpuan si Baby Sasuke habang inaayos ang bahay kaya pinalaki nila siya bilang kanilang anak. Nagdesisyon ng mga ghoul na tulungan ng 3 ama ni Sasuke sa pamamagitan ng panakot sa mga reporter para maging sikat ang guest house.
Hindi nagtagal, dumating ang mga tao mula sa magazine kasama ang isang editor at isang scientist na hindi naniniwala sa mga multo at gustong suriin kung haunted nga ba ang guest house. Naiinis ang scientist sa mga ghoul at muntik na ring mawala ng pasensya si Hiha at gustong saktan siya. Hinamon ng scientist ang mga ghoul na takutin siya bago bukas at tinanggap ni Zasiki ang challenge, sabay hiling na bigyan sila ng 5-star review kung magtagumpay. Dinala ni Yan Agata ang iba pang estudyante para tumulong. Nagtipon-tipon silang lahat para magplano at sinimulan ni Zasiki ang Ice Girl para sa unang hakbang. Pumasok ang Ice Girl sa kwarto na puno ng mga manika at hinawakan ng editor gamit ang kanyang nagyayelong kamay para takutin siya. Biglang pumasok ang isa sa mga ama ni Zasiki at nagtanong ang editor tungkol sa babaeng nakita niya, pero sinabi ng ama na walang babaeng nagtatrabaho sa inn, na mas lalong nagpalito sa editor. Nang binuksan ng editor ang snack box, may nakita siyang maliit na bata at natakot na akala niya puno ng ghoul ang inn. Pero sinabi ng scientist na puppet lang iyon at imahinasyon ng editor ang lahat. Sunod, pinadala ni Zasiki sina Haruaki, Kirashi, at Mamayama habang binago ng mga Otaku Brothers ang kalangitan para mas nakakatakot. Tulad ng plano, ginaya ng 2 sa 3 ama ni Zasiki ang isang eksena kung saan sinasabi nila na hindi lalabas ang isang lalaki sa room 103. Narinig ito ng editor at nagtaka, ano bang nangyari? Pinaliwanag ng mga ama na delikado ang room 103 at hindi dapat pumunta ang sinuman. Pero may ilang estudyante mula sa paranormal club na naroon, at sabi ng mga tao, binibisita sila ng Spider-Woman at inaatake ang mga guest. Binuksan nila ang pinto at sumigaw ang editor nang makita si Ma'am Oyama na may hawak na si Haruaki sa kanyang sapot. Sinubukan ng scientist na silipin, pero binalaan siya ni Zasiki na lumayo sa paranormal stuff. Biglang namatay ang kuryente, at pagbalik ng ilaw, wala na ang sapot at mga katawan. Pero may paliwanag pa rin ng scientist para sa lahat. Pagkatapos, dinala ni Zasiki ang pagkain kay Haruaki at ibinahagi ang kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, nakita niyang inabandona ng girlfriend ng isa sa kanyang mga ama ang relasyon nila dahil hindi naniniwala sa mga multo at umalis nang sabihin ni Zasiki na siya ay isang ghoul. Noong panahong iyon, si Hiha lang ang nakakaintindi sa kanyang nararamdaman. Pero nagpatuloy sila sa buhay dahil mahal na mahal siya ng 3 ama niya. Ngayon, gusto ni Zasiki na suklian ng 3 ama niya sa pamamagitan ng pagpapasikat ng guest house. Narinig ito ni Hiha at sabi ni Haruaki, tiyak na ipagmamalaki ni Zasiki ang kanyang mga ama. Biglang bumasag ang pinto dahil nakikinig lahat ng mga ghoul. Nakita ni Zasiki ang kanyang mga kaibigan na magkakasama at nakakuha siya ng pag-asa, kaya handa na siyang talagang takutin ng mga tao mula sa magazine. Sa gabi, niloko ng isang sorcerer ang editor na isipin na ang pader ay banyo, at naglakad si Haruaki nang nakabaliktad sa kisame, na labis na nakatakot sa editor at scientist. Tumitig sila sa bintana at napanik nang makita ang higanteng Uda sa labas. At ginamit ni Hiha ang kanyang mud tricks para lalong takutin sila. Sa huli, nagbigay si Zasiki ng malaking takot at napahimatay ang scientist sa takot. Kinabukasan, inamin ng mga tao mula sa magazine na muntik na silang matakot kagabi at nangako na magsusulat sila ng 5-star review. Pagkatapos, binigyan ng 3 ama ni Zasiki ang mga ghoul ng libreng pagkain bilang pasasalamat sa pagtulong sa kanilang anak at pagpapasikat ng guest house. Si Haruaki ay patungo na sa hometown ni Miki sa Kyoto. Sa Flower Street, nakilala sa presensya ng mga ghoul. Hindi nagtagal, isang grupo ng matatandang ghoul ang nagtropo sa kanya, handang kunin ang kanyang kaluluwa. Pero sinalba siya ni Miki na kapatid na babae, si Ibara, at pinayuhan siya tungkol sa mga matatandang ghoul na iniisip pa rin na pagkain ng mga tao. Sa loob, nakilala ni Haruaki si Miki na may hiling sa kanya. Nang pansamantalang umalis si Miki, binuksan ni Haruaki ang isang pinto at napahagulgol sa takot nang makita ang isang higanteng babae na sinusubukang akitin siya. Nang marinig ni Haruaki ang tawag ni Miki, bumalik ito at sinabi na ang babaeng iyon ay ang kanyang ina at nasil dahil sa pang-aakit ng kalalakihan at pagnanakaw ng kanilang vitality. Humiling siya kay Haruaki na gamitin ang kanyang magic para alisin ang kanyang ina. Nang tingnan siya ni Haruaki nang hindi makapaniwala, sinabi ni Miki na kahit siya ay hindi pinatawad ng kanyang ina, at dahil sa kanya, napilitang uminom si Miki ng alak. Nagdesisyon si Haruaki na ayusin ang sitwasyon sa mapayapang paraan dahil hindi niya pwedeng saktan ang ina ng kaibigan niya. Pumasok siya sa kwarto, pero hinawakan siya ng babae sa kanyang palad at sinabing ibigay ang kanyang kaluluwa para hindi na siya maging virgin. Hindi pumayag si Haruaki sa alok. Hindi nagtagal. Pumasok si Ibara at sinaway si Miki sa paggamit kay Haruaki para aisil ang kanilang ina. Pero sinabi ni Miki na kaibigan niya ang tao at ginagamit lang niya si Haruaki para matapos ang mga bagay para sa sarili niya.
Samantala, ginamit ni Haruaki ang kanyang kapangyarihan at nakalaya, pero nabangga ang ulo niya sa kisame at bulong na kailangan niyang humanap ng ibang paraan para maresolba ang problema. Sinabi ng kapatid ni Mickey na umalis siya sa bahay at iligtas ang sarili dahil ayaw niyang mawala pa ni Mickey ang isa pang kaibigan na tao. Ipinaliwanag niya na minsan ay dinala ni Mickey ang kaibigan niyang tao sa kanilang bahay, pero habang kumuha ng shaved ice si Mickey, kinain ng kanilang ina ang kaibigan niya, kaya mula noon, ayaw na ni Mickey ng kaibigan na tao at galit siya sa kanyang ina. Nagsimula si Haruaki na umiyak at sinabi na hindi niya iiwan si Mickey at ililigtas siya. Pumasok muli siya sa kwarto ng ghoul at plano niyang sirain ang kanyang magical powers, pero napansin niyang hindi na gumagana ang kanyang sorcery. Inatake siya ng babae, pero pumasok si Ibara at sinubukang pigilan ng kanyang ina at nasaktan sa proseso. Biglang dumating si Hatanaka sa isang flash, pinutol ang braso ng babae at inakay si Ibara, sinasabi na hindi niya hahayaan na may saktan ng kanyang asawa. Nagulat si Haruaki nang malaman na si Ibara pala ay asawa ni Hatanaka at dinala siya ni Yagodara sa hiling ni Ibara. Biglang muling umatake ang babaeng ghoul at itinapon sila tatlo sa kwarto. Sinimulang sipsipin ng babae ang kaluluwa ni Haruaki, pero nakiusap si Mickey na tigilan ito, inalok ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Hindi pumayag ang babae at inilagay ang kaluluwa ni Haruaki sa kanyang bibig, pero di nagtagal, sinipa niya si Haruaki palabas, sinasabi na hindi niya gusto iyon, at itinapon si Haruaki kay Mickey. Naalala ni Mickey kung paano siya sinubukang lapitan si Haruaki para sa sarili niyang layunin. Nagsisimula na siyang lumapit kay Haruaki, pero nang marinig niyang malapit ng masira ng kanyang ina ang seal, tinawag niya si Haruaki para tulungan siya. Hawak si Haruaki, sinubukang buhayin siya ni Mickey. Habang naghahanda si Hatanaka na buksan ang tiyan ng babae para ibalik ang kaluluwa ni Haruaki, kahit si Mickey ay nagsumikap ngunit natalo siya sa harap ng kanyang ina na patuloy siyang minamaliit. Biglang nakaramdam ng kakaiba ang babae at sinipa niya palabas ang kaluluwa ni Haruaki na naging anyo ng kanyang ninuno na nagsabing bumalik sa buhay at tapusin na ito. Nagising si Haruaki na may bumabalik na kapangyarihan dahil natanggal ang kanyang amulet. Nagtulungan silang lahat para tulungan si Haruaki na aisil ang babaeng ghoul. Pinakawalan ni Haruaki ang malaking puwersa gamit ang tulong ng kanyang mga kaibigan at itinapon ito kay ina ni Mickey at sa wakas, nasil siya. Isinuot muli ni Haruaki ang kanyang amulet at nawala ang kapangyarihan. Pagkatapos, nakita nila na nawala na ang lahat ng demonic powers ng kanilang ina at naging minor ghoul siya. Salamat kay Haruaki at Mickey, at muling naging best friends sina Haruaki at Mickey. Kinabukasan, pumunta si Mickey sa bahay ni Haruaki kasama ang kanyang kapatid at mga anak ni Hatanaka upang hilingin kay Haruaki na magbantay sa kanila. Masyadong mature ang mga bata para sa kanilang edad, may isang batang babae na malakas tulad ng kanyang ina at isang batang lalaki na mahilig sa RPG games. Habang nag-uusap, napunta ang batang babae sa kwarto na puno ng koleksyon ng uniforme ni Haruaki at natakot nang makita na nasa bahay siya ng isang lalaki na may uniform fetish. Banta niyang pipindutin ang safety button, tinawag si Haruaki na pervert at sinabing dapat hampasin siya ng kapatid niya. Tumawag si Haruaki kay Makoto para humingi ng tulong. Naglalaro ang mga bata at sinabihan sila ni Haruaki na huwag pumunta sa warehouse dahil may mahahalagang bagay, pero hindi niya alam na may magnanakaw na nakikinig sa kanyang usapan mula sa bubong. Di nagtagal, napansin ng maliit na babae na nawawala ang kanyang mga kapatid. Nang pumunta ang trio para hanapin sila, sinabi ng isang kapatid na dinala ng isang matandang lalaki ang isa pa. Biglang napahagulgol si Haruaki sa takot, sinabing ang matandang lalaki ay ang kanilang kapitbahay na butcher, at maaaring inisip niyang kuneho ang isa sa kanila at pwede niyang kainin ang kahit ano. Natakot sila at nagsimulang kumatok sa pinto ng butcher, at binasag ito ni Makoto. Sa loob, tumakbo sila patungo sa kapatid na iniligaw upang iligtas siya mula sa pinakuloang tubig. Ginamit ng kapatid ang kanyang mga kuko at itinapon ng mainit na tubig sa ulo ni Haruaki at Mickey. Ligtas ang bata, pero hindi mukhang okay sina Mickey at Haruaki. Pagbalik sa bahay, nakita ni Haruaki ang kapatid niyang si Aim na nagtuturo patungo sa warehouse at napansin niyang may nagnanakaw ng gamit mula sa warehouse. Biglang dumating si Yamiyaki, ang doppelganger na pulis, sa taxi ni Yanagodara, pero tumakas ang magnanakaw kasama ang kayamanan ng pamilya ni Haruaki. Nag-alok si Haruaki na sumama kay Yamiyaki para hulihin ang magnanakaw dahil ninakaw nito ang kayamanan. Pero nahuli sila ng mga anak ni Hatanaka at nakakadena sina Makoto at Haruaki. Iminungkahi ni Haruaki na gamitin ang three-legged race method para sabay silang mahuli ang magnanakaw, pero sabay silang nadapa. Samantala, sinusundan ni Yamizaki ang magnanakaw habang sabay na tumatakbo sina Haruaki at Makoto at nahuli ang magnanakaw mula sa warehouse.
Ginamit nila ang kanilang sorcery at magical powers pero nauwi sa pagiging hubad at nasunog. Dumating si Aim para iligtas sila pero sinabihan siya ni Haruaki na umalis dahil natatakot siya sa mga ghoul. Pinalaki ng magnanakaw ang kanyang mga kuko at sinabi kina Makoto at Haruaki na umatras kung ayaw nilang mamatay si Aim. Biglang nag-transform si Aim at naging Yamiyaki. Nahuli ang magnanakaw at ipinakita ang kanyang doppelganger skills. Nagpasalamat siya kina Makoto at Haruaki at ibinalik ang kayamanan kay Haruaki at nakauwi silang lahat. Dumating si Hatanaka para kunin ang kanyang mga anak at ibinunyag ang pagbubuntis ni Ibara. Pagkatapos, ipinakita ni Haruaki ang kanyang limited edition na nurse uniform at pinaalis siya ng lahat sa bahay. Nasa beach sila at nagdesisyon si Hiha na gamitin si Mikito bilang pain para hulihin ang mga babae. Hiningi niya kay Mikito at Mikichi na pumunta sa main beach at ayusin ang kanilang kastilyo. Nang gawin nila yon, maraming babae ang napadpad kay Mikito para makipag-usap. Pero pinakiusapan sila ni Mikichi na huwag akitin ang kanyang best friend, kaya umalis ang mga babae at napuot si Hiha at ang iba sa kanilang buhok. Nang makita ni Hiha na may ilang lalaki na papalapit kay Sashiki, nagmadali siyang pumunta, pero nalaman niyang naghahanap lang pala sila ng men's restroom. Doon nakita niya ang dalawang sigul na nang-aasar sa mga babae sa klase. Inatake niya sila gamit ang mud balls at galit na sinabing iwan nila ang mga babae. Pero binuhusan sila ng tubig ng mga ghoul na sumisip-sip ng tubig at pinagtawanan dahil taga-countryside sila. Sinabi ng malaking ghoul na kung papayag ang mga babae na makipag-date sa kanya, palalayain niya sila. Biglang pinalamig ng mermaid ghoul at ng Iceman ang sea ghoul at tumalon ang mga babae kay Yenogatada na dinala sila sa ligtas. Napansin nilang nagyelo rin sila kasama ng dagat. Sa hindi sinasadyang pagkakabuhos ng tubig ng mga ghoul sa kastilyo ni Makoto at Mikichi, nagalit si Makoto at ginamit ang lahat ng kanyang magic powers para tawagin ang thunderclouds. Nagbagsak siya ng kidlat at napatay ang kuryente sa lahat. Nakauwi silang may nanginginig na katawan mula sa spell ni Makoto. Pero naalala ni Hiha na bukas ay August 31 at wala pa siyang nagawang homework. Samantala, nagsusulat si Makoto ng papel tungkol sa kapanganakan ng mga ghoul at ipinaliwanag ni Yanya na dinala niya ang paper bag habang ipinanganak ang kanyang kapatid mula sa printer, kaya napansin ni Haruaki na parang giveaway lang. Pagkatapos, pumunta sila kay Mikichi para sa research at ipinaliwanag ng Tanuki na ipinanganak siya mula sa kanyang mga magulang na parehong animal ghoul. Ganon din sina Akasama at Haneka. Ipinanganak mula sa animal ghoul at maraming kapatid. Sunod, pumunta sila sa bahay ni Odawara, ang ghoul ng Japanese lantern, at nalaman na ang mga anak niya ay ipinanganak mula sa mga lampara. Si Odawara ang unang lantern sa Japan at 300 na taon na ang tanda, ginamit noong Edo period ng mga pulis. Pero pumasok ang kaluluwa ng isang makasalanang tao sa kanyang katawan at iyon ang dahilan kung bakit siya ipinanganak. Kaya kadalasan, ang mga bagay na walang buhay ay nagkakaroon ng kapangyarihan at espiritu at nagiging ghoul. Ipinaliwanag ni Hiha na siya ay ipinanganak mula sa lupa. Pero kung isa sa mga magulang ay tao, ang magiging anak ay hybrid ghoul. Pagkatapos, pumunta sila sa Ghoul Ministry. Humiling si Hiha kay Makoto na ipahiram sa kanya ang kanyang notes, pero diretsahang tinanggihan siya nito. Doon nila rin natutunan ang tungkol sa kapanganakan ng mga doppelganger na lumilitaw sa random na lugar minsan bilang parusa mula sa mga Diyos. Nang marinig ito, sumang-ayon si Yanya, sinasabi na galit siya sa mga Diyos na itinuturing ang mga ghoul bilang makasalanan. Pagbalik nila sa bahay, malungkot na inamin ni Makoto na hindi siya ghoul kundi isang Diyos. Pero alam na ni Haruaki ito dahil nabasa niya sa Ghoul Dictionary noong unang araw niya. Bukod dito, hindi naaapektuhan ni Mikito ng sorcery ni Makoto. Nang marinig ito, hinawakan siya ni Mikito sa ulo at tinanong kung bakit hindi niya sinabi agad at sinimulang makipag-away kay Haruaki. Pinangako ni Haruaki na palagi siyang magiging estudyante ng class 23 at walang sino man ang maghahatol sa kanya. Di nagtagal, humupa si Mikito at nagkasundo silang manatiling magkasama. Nagsimula na ang September semester at sa gulat ni Haruaki, dumating ang isang lalaki mula Tokyo sa paaralan upang mapabuti ang komunikasyon sa pagitan ng mga Diyos at ghoul. Ang pangalan niya ay Aisaburo Aibiso at natuwa si Haruaki na makita siya. Ipinakilala si Aibiso sa iba pang mga guro at interesado si Miki na maging kaibigan ng Diyos ng Kapalaran. Nang umalis sina Hatanaka at Haruaki, tinanong ni Miki si Aibiso kung bakit siya sumali sa academy. Sagot ni Aibiso na bilang exchange program siya at alam na niya ang kapangyarihan ni Haruaki, kaya siguradong hindi siya magiging sanhi ng gulo. Hinawakan ni Miki ang tie ni Aibiso at sinabi na may alam na siya tungkol sa kapatid niyang si Makoto. Kaya huwag siyang gambalain. Dinala ni Haruaki si Aibiso sa kanilang klase, pero bago pumasok, nagharap siya sa kanyang kapatid at nagkaroon ng awkward na katahimikan.
Sabi ni Haruaki, sa tingin niya, kamukha ni Ibiso si Makoto pero itinanggi ito ni Makoto at pumasok sa loob. Ipinakilala ni Ibiso ang sarili bilang kanilang homeroom teacher at naisip ng lahat na kamukha siya ni Makoto pero itinanggi muli ni Makoto. Nagsimula ang maikling klase sa tula at natututo ang lahat habang tumutulong si Ibiso. Naiinis si Makichi dahil ayaw niya na itama ang kanyang tula ni Ibiso at galit na sinabi na mas gusto niya si Haruaki. Ganon din si Makoto, patuloy na hindi pinapansin ng bagong guro at tanong lang kay Haruaki. Pagkatapos ng lunch, excited na tumakbo si Haruaki sa klase para magbigay ng extra lessons at notes kay Akasama, ang cat ghoul, pero nawalan siya ng tiwala nang makita na sikat na si Ibiso sa mga kaklase at humihingi ng tulong si Akasama sa bagong guro. Malungkot, tumakbo siya ng full speed at sinundan siya ni Makoto habang pinulot ni Sasuke ang cat notebook na nahulog ni Haruaki. Natagpuan siyang muli ng mga guro na nakatago sa ilalim ng mesa, nalulungkot dahil hindi niya matanggap na mas magaling ang bagong guro kaysa sa kanya. Tinanong ng principal si Hatanaka at Miki na kausapin siya at pakinggan ang kanyang mga problema. Lumapit si Hatanaka at nalaman mula kay Haruaki na nawala ang kanyang kumpiyansa dahil pakiramdam niya ay hindi siya sapat para sa mga estudyante. Habang patuloy na sinisisi ni Haruaki ang sarili, nawalan ng pasensya si Haneka at pinukpok ang kanyang mesa, sinisigaw na lumabas siya. Lumapit si Miki at hiningi kay Haruaki na buksan ang kanyang sarili sa kanila, huwag mag-alala mag-isa, at humanap ng solusyon ng sama-sama. Pero mas lalo siyang na-frustrate nang magsimula siyang magsalita tungkol sa virginity ni Haruaki at iba pang walang kwentang bagay. Samantala, hinahanap ni Makoto si Haruaki, pero lumapit siya sa kapatid niya. Tinanong ni Makoto kung bakit sumali siya sa ghoul school kahit sobrang galit niya sa kanila. Hindi pinansin ni Ibiso ang tanong at sinabi na hanapin si Haruaki na nagtago sa teacher's room at dali-dali siyang tumakbo. Nang makita niya si Haruaki, tinanong niya kung bakit sobrang depressed siya nitong mga nakaraang araw. Inabot niya ang kamay niya, hiling na lumabas si Haruaki, pero nang hindi siya lumabas, hinawakan niya sa leeg at hinayla palabas. Umiyak si Haruaki, sinasabing palaging mababa ang marka ng kanyang mga estudyante habang siya ay nakatutok sa sariling damdamin at hindi makapagturo ng maayos tulad ni Ibiso. Sumigaw si Makoto sa kanya, sinasabing siya ang pinakamahusay kahit anong estado niya, at kahit na pinanggako ni Ibiso na pataasin ang score ni Akasama, kayang gamitin ni Haruaki ang kanyang kakaibang paraan para tulungan ang mga estudyante at maabot ni Akasama ang 100 puntos. Bukod dito, gusto nila ang quirky na paraan ng pagtuturo ni Haruaki. Di nagtagal, pumasok si Akasama at humiling na turuan siya ni Haruaki dahil maayos niyang tinanggihan ang alok ni Ibiso at gusto niya ang paraan ng pagtuturo ni Haruaki. Biglang pumasok ang ibang mga ghoul para pasayahin si Haruaki. Masayang niyakap ni Haruaki si Akasama at Makoto at pinapayuhan siya ng lahat na maging siya mismo. Tiniyak nila na kailangan ng mga idiota tulad nila ng idiota ring guro at di nagtagal. Umiyak si Haruaki at niyakap ang lahat. Kinabukasan, sobrang excited ang lahat para sa night parade at nagkaroon si Hiha ng ideya na magbukas ng Mermaid Cafe kung saan nakasuot sila ng swimsuit para maka-attract ng maraming customer. Pero nang imungkahi ni Haruaki ang uniform cafe, nagalit ang lahat at sinabing kakaiba at hindi cool ang ideya niya. Matapos ang ilang pagtatalo at medyo gulo kung saan aksidenteng nabasag nila ang office ng principal, nagdesisyon sila na magbukas ang class 23 ng game cafe para bayaran ang mga nabasag sa paaralan. Sa kanilang day off, sumakay silang lahat sa tren para bumili ng gamit para sa cultural festival, kasama na si Ibiso. Naramdaman ni Ibiso ang kakaiba sa lumang tram, pero sumama pa rin siya. Sa loob ng tren, nakita nila si Dr. Takahashi at Udogawa magkasama at nagsimula ang mga tao na magsigawan kay Dr. Takahashi dahil iniisip nilang may masamang relasyon siya kay Udogawa dahil mas bata ito. Para linawin, ipinaliwanag ni Udogawa na wala siyang mga magulang at si Dr. Takahashi ang kanyang guardian na nag-aalaga sa kanya at humingi siya ng paumanhin na hindi nasabi agad sa lahat. Mukhang nag-aalala si Udogawa kay Nuyudo pero sinabi niya na ayos lang siya. Nang tanungin ni Haruaki kung may gusto siyang sabihin. Ibinahagi ni Nuyudo na tao rin ang kanyang ina at pumanaw na ito ilang panahon na ang nakalipas. Pagkatapos, nag-usap ang lahat tungkol sa kanilang mga pamilya at nagpatuloy ang kwentuhan. Nang pumasok ang tren sa isang tunnel, huminto ito sa isang lugar na tinatawag na Graveyard Town, at sobrang natakot si Haruaki nang makita ang mga kalansay na nakaupo sa mga bench. Ipinaliwanag ni Takahashi na mga bangkay lang ang mga tao, tulad ng pangalan ng istasyon. Akala ni Ibiso na baka may ghoul sa loob ng tren. Kaya binasag ni Hatanaka ang pinto ng driver at naghanda sa laban sa sinumang naroroon. Nagulat sila nang makita na walang tao sa uniforme ng driver at sinabi ni Ibiso na baka ibang tao ang kumokontrol sa tren.
Sinimulan nilang imbestigahan ang problema sa tren pero walang bagay na makatwiran. Biglang nagsimulang lumutang sina Hatanaka at Takahashi at lumipad patungo sa ibang compartment. Akala ni Makoto na gusto ng tram ang mga naiwan dahil may kaluluwa at dugo ang mga ito na wala ang mga goal. Si Naiyudo ay half-human at ang kaluluwa ni Odogawa ay mula sa tao, kaya gusto ng tren ang mga goal mula sa ibang lahi at malamang hinuhuli nila ang mga ito. Samantala, bumalik sina Takahashi at Hatanaka sa dining compartment ng tren pero puro uniforme lang ang nakita nila at walang tao o goal sa loob. Ginamit ni Takahashi ang kanyang serum para tusukin ang tren at biglang umuga ang tren at inatake sila ng lahat ng uniforme. Matapos ang ilang sagupaan, nakayanan nila ang mga uniforme at muntik nang masira ang dining compartment. Pagkatapos, pumunta sila sa sleeping compartment pero ang matamis na amoy ay nakapagpapatulog kay Hatanaka at halos hindi na nakapagpuyat si Takahashi kahit gumamit siya ng shot para manatiling gising. Natakot sila nang makita ang tren na puno ng patay na tao na nagiging creepy ghoul pagkatapos lamunin ng tren. Patuloy na pinipikan ni Takahashi ang mga ito sa pagsasabing gusto niyang pag-aralan ang kanilang katawan kahit malapit na siyang mamatay. Samantala, sinisikap ng iba na alamin ang nangyayari sa tren nang biglang dalawang may guwantes na kamay ang hamuli kay Noodo at Odogawa at hinayla sila palayo. Tumakbo si Haruaki para iligtas sila at nalaman na ang mga kamay ay sa train conductor. Niloko niya ang conductor sa pagsabi na may mga pasahero na walang tiket, kaya iniwan ng mga kamay ang kanila at hinanap ang mga pasahero. Naiwan na lang sina Makoto at ang kanyang kapatid. Nang subukan ng isang kamay hulihin si Ibiso, pinutol niya ito sa gitna gamit ang flick ng kamay. Sabi ni Makoto na hindi talaga nagbabago si Ibiso. Pero di nagtagal, dumating ang mas maraming conductor hand sa coach nila at naghanda silang labanan. Narinig nila ang boses ni Haruaki sa train speakers na sinasabi sa lahat na pumunta sa ibabaw ng tren para hindi sila mahati. Dumating sina Ibiso at Makoto at sinabi na naalis na nila ang conductor. Naghihintay sila kina Hatanaka at iba pa, pero biglang sumabog ang tren at nagsimulang magtapo ng mainit na gulong. Lumabas si Hatanaka mula sa likod at pinutol ang mga gulong gamit ang kanyang special arms. Sa wakas, nagsama-sama ang lahat at sinabi ng Marshmallow kay Haruaki tungkol sa mga nakakatakot na ghoul humans sa muntik ng kainin sina Takahashi at Hatanaka. Sa kabutihang palad, iniligtas sila ng Marshmallow gamit ang sobrang mabahong Reflea flower at nagsimulang mahulog ang mga ghoul isa-isa. Nagpasalamat si Haruaki sa Marshmallow at hiningi kay Takahashi na hanapin ang kaluluwa ng tren pero wala siyang makita at sinabi na walang supernatural power ang tren. Tinanong ni Haruaki si Noodo na gamitin ang kanyang matalim na mata para tumingin sa harap ng tren at nakita ni Noodo na hinihila ng kasya ang tren, isang ghoul na kumukuha ng mga bangkay.